morning. It's Manolo, ha? Manolo Osaita. Oh. Masyadong pinaganda ni Noli. Pinabata. Oo, pinabata pa. Piprosan ba yun? Hindi. Yung, hingin lang nila. Hingin nila. This is the status of anti-kidnapping operations by the anti-kidnapping group. And these are all statistics. These are the reported cases by region. Sa NCR, pinakamarami. That's 8. Number of victims, 8 cases, 8 victims din. Sa Cordillera, we have 1. This figure is 2016, starting January. As you can see in the arm, we have 3 incidents, usually ito sa high seas, and we have the number of victims 5. Yung hinandle ng AKG. Yung hindi hinandle, kasi may mga unreported, sa media lang namin nakukuha eh. Now, we are not actually handling it. At ang armed forces ang nag-handle. So, ito yung sa ARMM, 3 cases ang hinandle namin, and the number of victims are 5. Yung iba dyan, live pa. Ibig sabihin, nandun pa in captivity. Next slide, please. As to nationalities, makikita po natin na 5 pa in captivity na Pilipino. 16 were released. We have 1 was killed, yung pinugutan ng ulo sa Sulu by the name of Almodovar. Ewan kung maalala nyo. We have a total of 25 Filipinos held captive since January 2016. Chinese nationals, 2, na-release na pareho. Indian nationals, 2, pareho ding na-release. Yung Korean nationals nga, yung 2 na in captivity. Yung isa dyan, sa Korean national, yung sa high seas, just this October 20 yon. Tapos yung isang Korean national dyan, in captivity pa, yung sa Angeles City, na nakuha noong October 18. So we have a total of 3, 1 was released. We have a total of 32 kidnapping victims. But of lesser cases, in captivity dyan, 7 pa. Yung hinahandle ng anti-kidnapping group. Okay? Now, I cannot discount for what the President had in his speech told yung sa Integrated Bar of the Philippines. Sabi niya on the rise yung kidnapping. Kasi nga, we're expecting it since the anti-illegal drug operations, magsishift talaga yung criminality. So, nagkakaroon ng relativity. May connection yung kidnapping dito sa anti-illegal drug operations. At yung ibang krimen pa, not only kidnapping. So, tataas yung theft, tataas yung robbery, including other crimes against property. Ito ngayon yung do's and don'ts namin sa mga would-be victims. Lagi namin inuulit-ulit to. Number 1 is, huwag kayong dumaan sa isang rota lang. Kung maaari, have a multi-roads. Number 2, pinakamahalaga rin ito, choose, interview, and know your personal staff. Kasama dito yung drivers natin, katulong natin because by experience, sila yung soft targets. Sila yung nakukuha ng information. Number 3 is, of course, make friends with your neighbors kasi sila yung tutulong sa'yo. Baka ikaw walang CCTV, yung neighbor mo may CCTV. Number 4, keep emergency numbers. Ang advice ko rito, lalo na sa may mga Chinese nationals na hindi nagre-report ng allegedly kidnapping. Ang advice ko sa kanila, that emergency numbers, not necessarily 117, kunin nyo yung
number ng pulis na trusted nyo, na kaibigan nyo. Ha? Kunin nyo. Kasi hindi lahat ng may mga suspects na pulis, NBI and others. Ha? Yung pakilala sa kanila. So, kunin nyo yung numbers ng trusted PNP personnel nyo. Next, secure your home. When you say secure your home, hindi lang ikakandado yon. Additional advice is, kung kaya natin, if we can afford to have a CCTV, closed circuit camera sa mga bahay natin, do so. Install one. Number 6, of course, check your surroundings. Parang paranoid ka, tingin ka na tingin. Check your surroundings before leaving home or before leaving office. Next, avoid walking in isolated places. Ha? Kung nag-iisa ka na, kahit shortcut pa yon, take the longer path na safe. Next, if threatened, of course, sisigaw tayo ng tulong o saklolo. Ha? Ask for help. Number 9, avoid conspicuous lifestyle like wearing ostentatious jewelry display. Ha? Baka maganda, nakarado. Ha? Nakalabas yung pendant na malaki. So avoid that. And the last but not the least, children should not talk to strangers. Hindi lang children dito, ha. This applies to all. Kaya natin in-emphasize yung children kasi sila yung madalas makunan ng information unwittingly. Diba? Tayo kasi nakapag-isip pag may tinatanong about personal data, yung mga bata madaling makunan ng information. So, these are the do's and don'ts that we are espousing in the anti-kidnapping group. And the hotline numbers is there. Please call us, text us. Kung may alam kayong kidnapping na hindi nag-report, you report to us, kami pupunta doon sa biktima. As I said, we are expecting a rise in kidnapping cases. Okay, sige po. Isa-isa po. Sir, question kaya ilan? Sir, tulad nga yung sinabi ni President Digong, na nag-shift na yung mga drug lords into kidnapping. Meron na po ba tayo sa radar ng AKG o meron na ba tayong information o tinitutukan na grupo na ganun po yung trabaho? Dating from drug lords yung kidnapping. I cannot give you operational details, pero may dalawang grupong natutukan ngayon yung anti-kidnapping group. Okay. Now, ang modus is, kaya related sa drugs, nagpapakilala na authorities ito, either nga NBI or PNP, at sasabihin may warrant ka sa drugs. Pag kinuha na nila yung tao, that's a modus operandi, ha? Pag kinuha na nila yung tao, hihinga na ngayon. That falls now on our mandate, yung kidnapping for ransom. Kasi ang trabaho talaga ng AKG is anti-kidnapping for ransom. Yun. So, nagpo-fall lang siya dun sa drugs dahil nga puhulihin siya, dadakpin siya, sasabihin meron kang drugs or involved ka sa drugs. And then, Yes, correct. Kasi yan yung sikat ngayon. Yan yung alam ng tao ngayon, di ba? Diyan takot ngayon yung tao sa anti-illegal drug operations. So, that's the relativity, yung connection. pero sir, yung mismong drug lord, kunyari, na tukoy naman na drug lord siya, and alam natin na nahihirapan na sila magbenta ng kanilang mga produkto, nag-shift, meron ba tayong gano'n na nalaman natin? Wala akong statistics. Pero may isang case. Actually, it's a live case, pero sasabihin ko na sa'yo, nakakulong na yung ito, suspected drug lady, actually ito babae. Okay. Nag-report sa opisina, kidnap, including the lawyer. So, inaksyon na natin. Nung malaman namin, nahuli pala sa Pasay ng pulis. For drug offenses. So, yun yung relationship nung kidnapping dun sa drugs. Maan, Mactagal, and followed by Henry. Sir,
paki-confirm muna yung sinabi ni Pangulo na may 6 na recent victims sa Binondo. 6 Meron cases. bang ganun, sir? Yes, I have. 2 months ago ko pa hawak yung lista na yon. And only 2, sorry. 4 lang yon, 2 months ago. Tapos nadagdagan ng 2 ngayon. Na-release na-release na lahat yung 2 ang nag-report sa atin. So I have the data nung nag-report. Pero we consider it live kasi nga ipapile natin yung kaso. Diba? So, RKFR. oh, kasi hininga ng ransom eh. So, sir, can you give us yung profile ng victim, paano sila kinuha, and businessmen ba sila, mga anak ba ng mga family? So, pakikwento lang, sir, detalye lang nung 4 or 6 na. Yung 6, may in common, manid, may pera, businessman, itong mga Chinese na ito. Yung 4 kasi, ayaw magbigay ng detalye so that we can file din sa case ng kidnapping. Yung 2, kaya nga sabi ko, hindi ko sana bibigay yung details kasi nga, pa-file pa natin. Pag na-file na natin, pwede ko na i-ano sa inyo. So, yung 4 consummated, ay nagbayad ng ransom, like magkano yung sa tingin? Allegedly. Sa nabalitaan? Allegedly. Kasi binigay na sa akin. It ranges from 5 million to 20 million. O, hindi pare-pareho. May data tayo niyan. Sir, iisang grupo kaya yung KFR? Dalawa. Sabi niya 2. Pero sa akin, sa tingin ko we're working on 2 groups. 2 groups nagpapakilala ng PNP and the other one is the non-PNP. Sir, ano yung common denominator ba't sinasabing doon sa 6 or 4? Ano yung common denominator ba't sinasabing yung baka 2 grupo? Like, pareho ba yung pagkakakuha sa kanila? The modus? Yes, Yung kinento kong modus kanina, yun. Magkaibang modus eh. Kaya, tinitingnan natin kung isang modus lang, halimbawa yung 6 na yun, pare-pareho yung pagdukot, mabilisan lang, nagbigay ka agad, tapos nagpakilala na, lately kasi nagpakilala NBI eh. O, tapos nakita niya, nasa mall na siya, sa garahe lang, nagbigay na yung asawa, nung hinabol namin, consummated na yung payoff. Nagbigay ng ransom. Sir, So, sino ba kinuha sa family members? Anak? Tatay? Hindi, usually, the family man, yung tatay, kasi yung may pera eh. Tapos, natatakot ngayon yung asawa, siyempre. Weaker yung babae, magbibigay ka agad. Di ba? Oh. Sir, ito yung modo sa mall. Yung tipong... It's not mall. Sabi mo kanina, Binondo eh. So, I'm giving you- sa Binondo? Ha? Kahit saan? Anong mga lugar? I On their cannot- way home? On their way to their tindahan? or Usually, offices? ganon. Usually, hindi pare-pareho yung time. May umaga, papasok ng office, merong palabas na. Meron nga sa pinapasok ko sa office eh. May case tayo na ganon. Chinese din yun, pero hindi sa Binondo yun. Pero sir, ano to, oras lang tinatagal, mabilisan, or in captivity sila ng how many days? At most, 5 days lang. Hindi nga nagawa 1 week. Nagbibigay na yung pamilya. Which we abhor. Because the government is of no ransom policy. Hindi tayo nag-a-advise sa kanila magbigay kayo ng ransom. No ransom tayo. Ngayon yung pamilya, dahil nga takot, nagsasarili. Just like in the latest case na sasabi ko, yung sa mall. Kinakausap pa lang namin pamilya, yung asawa pala nandun na, nagbibigay na ng pera. So ang ginawa namin, sinundo na lang namin, binacktrack namin yung para ma-file natin yung kaso. Sir, yung sa 8 kidnap na kitala natin, kailan yun, sir? Hindi mga buwan o ano? Spread. Naka-spread yun since January. Hindi, may buwan doon nga na 0 eh. So, kailan po yung pinakamarami? During the time of Duterte? Medyo. 4 na doon eh. 4 na. Oo. So, ngayon talaga, sir. And we expect increase. Kaya nga, in-strengthen namin yung anti-kidnapping group eh. Nagdagdag kami ng personnel. Ngayon, nagre-refresher course doon ngayon. Ngayon, pag-alis namin. Sir, Sir, may clue po ba tayo sa mga
sa PNP na iniimbestigahan na ginagamit yung modus? If I say yes, So may mga police. may, Sa yung dalawang grupo na tinutukan, sa remnants o new groups. ang tingin ko, ano to, remnants kasi may mga former groups na ito eh. So, hindi. I mean, bagong grupo to, pero previously may mga records ng kidnapping na actually nahuli na natin kahit nga dinala ni Chief Bato yung isa galing sa Thailand, di ba? Oh. So nahuli natin, naiisa-isa natin kahit na nasa labas na ng bansa. Meron pang 2 coming from out of the country. So, yun. Ito, mga bago to, aral to doon sa mga lumang grupo. Oo, kaya yun doon binabalikan natin, backtrack tayo. So, mga X yan. X, yes. Sir, how can you say na ito yung mga nag-shift sa drugs, and yet sinasabi nyo, remnants ito? Anong nag-ship? Wala ko Sino nag-shift? Mga nag-shift from drugs, nag-shift sa kidnapping. Saan pumapasok yun? Wala akong sinasabi nag-ship. Relative kako yun eh. Yun yung ano ni Leia, di ba? Yung tanong. Sabi ko relative. Katulad ng isang kaso na ito, we expect that kidnapping will rise because of the anti-illegal drug operations. Di ba? Yung isang ship, yung isang example ko kanina sa'yo, yung drug lady, hinuli. Statistics namin yun, 1 yun. Kidnap for ransom, kasi allegedly may ransom. No? Pero hindi lahat ng kidnappings are with ransom. Meron yan, extortion. So, nahuhulog na lang doon sa KFR. Pero, ina-action na natin sa AKG. Oh, hindi natin, including foreigners. Minsan, nagkakaunsihan on drugs. May mga ganong cases eh. Nagkakaunsihan sa drugs. So, tulungan pa rin natin to solve the detention, the abduction, and others, the extortion. Sir, may statement si Senator Lacson saying na directly linking yung ninja apps supposedly are the ones behind. Meron siyang example na nangyari sa meron pa kayong record? Wala akong hindi ko actually kausap ko si Senator Lacson. Siya nagbigay ng list na yun, yung 6, kaya isa namin yun. Yung 6 na sinasabi ni Presidente. Yung 6, release na ba lahat yun, sir? Yes. Yes. May dalawang tayo. Hindi, yung Korean yun. Iba yung sinasabi, Binondo kasi sinasabi namin. When was the last time sa Binondo? Yung Binondo na pinag-. Wow. October, hindi ko matandaan. Ito lang bago. Recently. Lahat ng 6 na yun during this? Hindi. No, 2 lang. Dalawa lang during this. Kaya ang statistics natin, January to date. Yung sinasabi niya kasi, yung Binondo na yun, Chinese nationals yun. Eh sinasabi ko rito, halo-halo ito. May mga Pinoy, may... So total na yan. Total yan. Sir, ano lang po, update na lang po doon sa German National na pinupunta po daw ng ESG, kasi Yes. napatay yung babae na sa amin. Pero kung ba tayong update? Ayun, pinapuntahan, nag-request tayo ng SOCO kasi ni-report ito ng Armed Forces. Sila yung may, ang presence ng Armed Forces doon yung tayo, investigation lang tayo lagi. Hindi natin kaya makipagbarilan doon sa Busea, wala tayong ganyang equipment and armaments. So, pinapuntahan ko na ngayon doon, isusoko, i-assist natin yung the German Embassy kung kukunin i-retrieve yung katawan ng babae. So, a German national guard din po. Hindi ko pa masasabi, pero Caucasian eh. Caucasian. Oo. Pero yung German National, binupo ko talaga ng ESG. Ginukot, yes. May pronouncements na yung Busea doon. Yes. Sir, assurance na yun, tinutuntun natin yung mga grupo na yun na kumikidnap nga dyan sa mga Chinese nationals. So, anong ginagawa ng mga NPG, sir? Katulad to, yung last na case, that includes the other cases, yung previous cases.
Nangangalap tayo ng ebidensya and we will file the case. And if the warrant will be issued, we'll arrest them. Kasi kinikilala natin, hindi lahat nakikilala. Yung previous case, 2 lang nakilala namin. And about 7 to 10 yung gumawa. So, pinagtatagpi-tagpi natin yung ebidensya to pin them down. Kasi hindi lang ito sa investigasyon eh. Hindi lang ito yung sa pag-aresto, including the prosecution. We will see to it na makukonvict yung mga kidnappers. Sir, yung dalawa nakilala nyo, yung mga polis. Haling dalawa. Yung dalawang nakilala nyo, 7 to 10 kamo yung gumawa, sir. May na-identify kayo. May isa. I cannot tell you the name. Pero Wala pa. police, Yes. Active? Yes. Sir, Teka muna. Operational matters tayo. Kasi, pwede ba magagalit sa akin si Chief? sir, kailan at saan ipapile yung cases? Ha? Kailan at saan ipapile yung cases? Usually we file it in DOJ. Sa DOJ namin May pinapile. deadline kayo o time frame? Filing? Hindi namin minamadali. Kasi, para ano, it will hold water. Mahirap yung minamadali, tapos makakalabas din. Ang hirap mag-refile. Yes, sir. Sir, yung veneration ko, linawin ko lang po, sinasabi nila lang kayong 2 groups na monitor. At ang modus po ay yung sasabihin, involved sa drugs and suspect, kukunin, tapos paano nako-consummate. Hiwalay pa ito dun sa dun sa aning na na-consummate na. Iba pa po ito. Iba. Ito parang... Pero merong dalawang case, hindi ko lang matandaan ha. There were 2 cases there na ganun din. Oy, may warrant ka sa drugs. Usually ganun eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung connectivity ng anti-illegal drug operation, ginagamit doon. Kung sinong magagaling, enterprising, they want to earn easy money and by the millions, yun yung modus. O, may warrant ka, itsahan ka pa kunyari papakitaan ka pa kunyari ng papel na wala naman. Wala naman yung pangalan mo. One of the modus operandi yon. At ginamit yun doon sa 6 na cases sa binawa. I think 2. Sa dalawa I think, sa dalawang people. So involved yung dalawang groups na minomonitor na yun dun sa 2 of the 6 cases na nangyari. One group lang ito sa tingin ko. One group to. Iba yung the other group. One group lang ito sa tingin ko ha. Sa tingin ko pa lang. We don't have the evidence yet. Isang grupo lang ito. Itong involved dun sa 6? Yes. One group lang involved sa Yun yung sa tingin namin. Basa namin. Okay. Based on our data. And doon sa grupo na yon may mga active cops na involved. Yun, sinagot ko na, di ba? Para hindi, tahi-tahi ko lang sir kasi... Okay. Mamaya, maalarma na yung cops na ano. Basta meron. Basta meron. May isa na identify. Tapos sir, isang paglilinaw pa, sinasabi niyo you expect spike sa number of kidnapped cases dahil nagkakahigpitan sa drugs. Correct. What's the connect ng kidnapping sa drugs? Kung yung mga nasa drugs naman are not necessarily involved sa kidnapping. Kung sir? Ang tinitingnan kasi natin rito, tingnan mo, the connectivity of kidnapping cases, yung kidnapping doon sa drugs, di ba? So, kaya sinasabi ko, hindi lang kidnapping yung tataas ito. Kung magsiship ito, yung mga drug lords, drug dealers, drug pushers, magsiship ito, hindi lang doon sa kidnapping pupunta. Isa lang yon. Kaya sabi ko, maaaring tumaas din yung robbery, kaya nagbabantay rin yung kapulisan natin, theft, thieveries, including swindlings and other crimes against property. Di ba? Sabi ko kanina, yun yung ini-expect natin. Pero wala tayong data eh. Hindi ko kayang ipakita sa inyo. I cannot present it to you na ganun nga. Pero sa tingin namin, and siguro I'm one with the thinking of the President, na including the Chief PNP, na pag tinira natin to ng tinira, talagang mag-expect tayo, diba? Pag napuno yung tubig, di ba? Magkakaroon ng splinter, magkakaroon ng yun yung aabangan dapat ng law enforcement agencies. Isa na lang siguro sir, siguro nasagot na kanina yung casing. Pero lumalabas na naman dito yung vulnerable sector. Yun na naman yung mga Chinoy na nasa Binondo area.
tanong na karamihan. Pero, paano? Sila syempre kinakabahan na naman yung mga yun. Oh, kaya nga nandito kami. Oh, and I'm very thankful to na-interview si Ma'am Tessie Angsi. She's with the Movement for Restoration of Peace and Order. Tumutulong po sa atin sila. Oh, sila nga actually yung contact dito sa mga Chinese na to, sa mga Chinois. Oh, na to come in the open kasi kung nakatago lang sila doon, namamayagpag yung grupo at uulit-ulitan sila, including the previous victims. Oh, kaya lagi namin sinasabi sige, pag ayaw nyo babalikan kayo. At may nangyari ng gano'n. Binabalikan yung previous victim. For the same racket? Ganun, uli yung modus. Oh, kaya nga, di ba? Kaya dapat sila mag-report para matutukan yung grupo. We could arrest them kung may case na filed. Oh, Sir, dun sa... man-neutralize. Sir, dun po sa 22 numbers of incidents, ilan po yung sa panahon ni Duterte, sir? Ni President Duterte? Yung sa 20. number of incidents, 22, din yung victims, 32. Ilan po dun yung pumasok yung time na Since January yun, hatiin mo na lang siguro. Hatiin mo. May ako doon by months, hindi ko nadala eh. By month na na statistics. Pero may month na zero. Hindi ibig sabihin na yung 22 na yon dito lang naka-spread yung majority, hindi. Nakasabog yun from January to date, November. Sir, last na lang ako. Sir, Sige. yung sa pulis na isa na active na na-identify, ito ba ay nasa narcolist ni President o kasama din ba ito doon? Kung wala man sa narcolist ni President, ito ba ay kasama doon sa ipinatapon sa Mindanao ni Chief PNP? Galing na NCR? Hindi, dito naka Dito pa rin naka-assign. So hindi ito, wala ito sa listahan ng Ninja Cups. Hindi ko nakita yung listahan eh. Pasensya ka na. Masyadong classified yung tinatanong mo. Mag-usap na lang tayo. Compare natin yung KFR statistics ngayon compared dun sa last year and 2014. May spike ba or bumababa? Hindi, actually yung trend ng kidnapping hindi ko na ipakita sa inyo, no? Nasa slide ba? Pababa, ang pinakamataas ito, para i-record. In 2012, the total kidnapping cases handled by anti-kidnapping group is pegged at 26. 2012. 2013, 52. Yun yung pinakamataas. 2013 actually. Okay. 2014, 49. Okay. 2015, 38. Mababa, di ba? Okay. 2016, 22 yun, di ba? Nadagdagan ngayon ng dalawa. May Indonesian sa dalawa ngayon eh. Plus yung dalawang so 26. Idagdag mo pa siguro yung December, mag-antayan ng 10, 36. Mababa pa rin sa kasi ini-expect nga natin, di ba? Oo. So mababa pa rin dun sa 38 as of last year. Kaya ang downtrend pa rin yung case ng kidnapping. Kaya lang, yun na nga, ini-expect natin, kaya tayo naghahanda eh. Oo, naghahanda. And the President, as his own intelligence man, may intelligence si Presidente. Oo, na maring hindi umabot dun sa radar namin, pero kung magre-report lang sila with your help also sa media, kasi doon din kami kumukuha minsan sa media, doon namin nalalaman, ayun, nakakatulong sa amin malaki, including yung grupo nga ni Mrs. Angsi. Sir, ano pang ibang reasons behind the reduction? Kahon na kasi yung trabaho natin doon, sir, sa tingnan nyo. Kahon na to, alam na namin kung paano ginagawa. From the inception of the kidnapping hanggang sa pag-negotiate, hanggang sa pag-neutralize yung kidnappers. Kahon na to. So, yun yung best practices ng anti-kidnapping group. Okay, sir. Yung I cannot tell you, hindi nga namin ma-identify. Usually, dalawa lang yung ma-identify mo, yung nag-abduct lang.
Diba? Ngayon, it needs another intelligence operation para ma-penetrate mo yung grupo kung ilan talaga sila. Nag-operate sa Manila. Metro Manila, 8 cases nga sa Metro Manila, pinakamalaki. Oh. Sir, nandalus pa yung police. Pero ano na, ano natin yun, anytime. Pag na kumpleto na yung ano ng ano ito, ng witnesses and the victim, yan, tinatrabaho na ng weekend. Ha? Ay, pumunta kayo doon sa opisina. Sir, yung police yung leader ng Pwede. Sabi ko, classified eh. I'll tell you pag na-file na. Ha? So, we will be... Sir, official na ba siya? Walang sa Rango. Dito official. Okay na. We will invite Sir Magagalitan na. Yes, magagalitan ako ni Chief Bato pag ano. He's the only one authorized to tell you all this. Hindi ko lang narinig siguro. Sige. Sa NCR, pasensya. Sa NCR, dalawa na lang po yung Live. victims na nasa kapilitan. Yes. Tama po. Yes. Mga Chinese din po lang. Hindi, may isang Koreano doon. At saka, sila lang. Okay, thank you very much. See you at 11 a.m. at the NHU lobby. Malon. Okay, thank you, ma'am.